ay nagpapakita ng likas na kakayahang umangkop ng US Navy upang gumana kahit kailan at saan man na nagbibigay tulong sa ating bansa at mga kaalyado upang pigilan ang mga banta at pagtatanggol. Ayon kay Brian Hart, isang Teka lang mga utol, i-check na muna natin kung ang katotohanan o legitimacy nitong nasabing report na ganun nga ba kadami ang i-deploy ng United States of America para mag-flex ng muscle dito sa Indo-Pacific region. Okay? Ito po ay mula sa South China Morning Post. US to deploy 5 aircraft carriers. Remember, aircraft carriers yan mga utol, yung pinakamalalaki nilang barko. Okay? Bakit sinabing kalahati? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang aircraft carriers ng United States of America more or less mga 12 lamang. Okay, so halos kalahati talaga ng puwersa ng US Navy ang i-deploy dito sa Indo-Pacific region. Okay mga utol, US to deploy 5 aircraft carriers in Western Pacific in show of strength to China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang katotohanan na parang napakahirap ng itago mga utol dahil yung mga patunay ay nandyan na sa ating harapan. Ito ang isa doon mga utol. Ayan, halos kalahating puwersa ng Amerika i-deploy sa rehiyon o dito sa Indo-Pacific o sa South China Sea laban sa banta ng China at North Korea. Ito'y mula kay John Reps. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Titingnan natin mamaya, syempre, yung article tungkol dito. Okay? Game na. Their arrival will mark the first time that 5 of the 11-strong carrier contingent of the US would operate in the region. Sa patuloy na umiinit na tensyon sa rehiyon, i-deploy umano ng Amerika ang kalahating puwersang pangdagat at panghimpapawid nito sa kanlurang Pasipiko bilang isang sinyalis sa pagpigil sa mga aktibidad ng China at North Korea. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa patuloy na giyera ng Ukraine kontra Russia, iniulat ng Ukraine na pinalubog nito ang isa sa mga barkong pangdigma ng Russia na puno umano ng mga bala at armas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. John Reps. Sa tila walang tigil na pagpapadala ng puwersang militar ng China sa paligid ng Taiwan, Japan at Pilipinas, ang Amerika ay malamang na magde-deploy ng halos kalahati ng mga aircraft carrier nito sa kanlurang Pasipiko ngayong taon bilang isang sinyales ng pagpigil laban sa dumaraming aktibidad ng militar ng China at North Korea sa rehiyon, sinabi ng mga analyst. Sa ngayon, 3 aircraft carrier ng Amerika ang nag-ooperate na sa kanlurang karagatang Pasipiko. Bukod pa dyan ay may 2 pa umanong parating upang markahan ang unang pagkakataon na 5 sa 11 malalakas na aircraft carrier sa mundo ang mag-ooperate sa rehiyon. Ang kasalukuyang 3 aircraft carrier ng Amerika na nasa rehiyon ngayon ay ang USS Ronald Reagan na nakabase sa Japan, USS Carl Vinson na nasa Guam at ang USS Theodore Roosevelt na nasa Hawaii ngayon. At ang 2 pang paparating ay ang USS George Washington na magmumula sa Norfolk at ang USS Abraham Lincoln na namataang umalis na mula sa home port nito sa San Diego, California. Isipin natin mga utol, ano nga ba ang kahalagahan ng South China Sea, itong Indo-Pacific region? Bakit nga ba hindi ito pwedeng basta na lamang bitawan ng United States of America? Okay? Pero noon pa, pinakita ko na sa inyo yung First Island Chain Command na tinatawag kung saan yung mga base militar ng United States of America ay nakapalibot dito sa Southeast Asia region. Sa Japan, sa Korea, sa South Korea, sa Pilipinas, sa Malaysia at sa iba pang mga bansa na nakapalibot mismo sa China.
After ng South China Sea mga utol ay nakapalibot yung mga base militar ng United States of America, ay yun ay naglalayon lamang na mapigilan talaga ang China na masakop ang buong o makontrol ang buong South China Sea. Kasi nga po, pagdating sa usapin ng gera ay napakalaking halaga ng South China Sea. Yun yung isa sa mga dahilan bukod pa do sa mga natural gas and oil and yung world trade route kasi mga utol, yung 30% ng ruta ng komersyo sa buong mundo ay dyan dumadaan sa South China Sea. So hindi po talaga yan pwedeng bitawan ng mga western countries, particular ng United States of America, kundi lalo lamang lalakas itong China. At bakit nga ba pinipigilan ng United States of America ang China sa tuluyang lumakas? O palagay ko alam nyo na yung dahilan. Kapag etong China ang nag-take over ng global dominance, malamang sa malamang hindi lang Asia ang sakupin nito. O kahit na lang masakop nito ang buong Asia. Kasi ngayon pa nga lang na alam nila may mas malakas pang bansa sa kanila, patuloy silang nananakop at nangaagaw ng teritoryo at their own will. Sinisiksik nila ginigiit nila yung ganang kanila. What more kapag sila na yung pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Ano sa palagay nyo ang handang gawin ng China? So one good thing na rin na nandyan ang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa para pigilan itong pinaplano ng China. Okay? So sa usaping political nito hindi natin nalalaman yung mas malalim na dahilan nito. Pero ang nakikita natin, syempre yung nilalabas lamang nila sa media pero may mas malalim pang dahilan nito. Pero isa sa mga dahilan talaga ay yung global dominance. Ano sa palagay nyo? Pa-comment mamaya, titingnan natin yung report tungkol dito mga utol sa pagdideploy ng United States of America ng kanilang mga aircraft carriers, so halos kalahati ng kanilang puwersa. Okay, tuloy muna natin. Namataang umalis na mula sa home port nito sa San Diego, California, ayon sa Naval US Institute Fleet at Maritime Tracker. Ayon sa pagkakabanggit noong Lunes, inaasahang mananatili ang mga aircraft carrier na ito kasama ang dose-dosenang mga fighter jets sa kanlurang Pasipiko hanggang Hulyo. Pero ang USS Ronald Reagan ay babalik sa San Diego para sa kanyang midlife refuel sa 2 reactors nito, pati na rin ang pag-aayos, pag-a-upgrade at modernisasyon. Noong nakaraang buwan, ang 2 carrier strike group na USS Theodore Roosevelt at USS Carl Vinson ay nakibahagi sa isang multi-large deck event kasama ang Japan sa dagat ng Pilipinas na kinabibilangan ng pinahusay na mga operasyon sa komunikasyon pandagat, mga operasyon sa air warfare at mga operasyong paglipad sa cross-deck. Ayon sa US Navy 7th Fleet, ang kakayahang patuloy na magsagawa ng mga komplikadong operasyon tulad nito ay nagpapakita ng likas na kakayahang umangkop ng US Navy upang gumana kahit kailan at saan man na nagbibigay tulong sa ating bansa at mga kaalyado upang pigilan ang mga banta at pagtatanggol. Ayon kay Brian Hart, isang Teka lang mga utol, i-check na muna natin kung ang katotohanan o legitimacy nitong nasabing report na ganun nga ba kadami ang i-deploy ng United States of America para mag-flex ng muscle dito sa Indo-Pacific region. Okay? Ito po ay mula sa South China Morning Post. US to deploy 5 aircraft carriers. Remember, aircraft carriers yan mga utol, yung pinakamalalaki nilang barko. Okay? Bakit sinabing kalahati? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang aircraft carriers ng United States of America, more or less, mga 12 lamang. Okay, so halos kalahati talaga ng puwersa ng US Navy ang i-deploy dito sa Indo-Pacific region. Okay, mga utol? US to deploy 5 aircraft carriers in Western Pacific in show of strength to China. Okay? Papakita talaga nila yung kanilang kung gaano kalakas ang kanilang naval force. Unprecedented increase in naval power to the region is intended as a signal to Washington's ally and rivals, especially Beijing, analysts said. Washington wants to reassure its partner that it remains committed to Indo-Pacific despite conflicts
in Ukraine and Middle East. Okay? Kasi syempre nakatutok din ang United States of America sa Ukraine and Russia and sa laban sa Middle East, yung Hamas, yung Houthi o something like that, mga utol. So parang hati. Pero pinapakita pa rin o nire-reassure nga ng Washington o ng United States of America na ang mga kaalyado ng bansa dito sa Indo-Pacific ay hindi dapat mag-alala dahil nagpadala o magpapadala sila ng kaukulang puwersa. Napakalakas ng ipapadala nila. 5 aircraft carriers. Okay? Ayan mga utol. The US is likely to deploy nearly half of its aircraft carrier in the Western Pacific this year in signal of deterrence against increasing military activity in the region by China and North Korea. Ayan, malinaw na malinaw yan mga utol. Ganong katindi yung puwersang ipapadala. No, para mapigilan na nga yung pinaplano ng China at ng North Korea kung ano paman. At least naka-ready na and may paparating pong trilateral military exercise kung hindi ako nagkakamali ang Japan, Australia at United States of America ngayong mga susunod na buwan na naaabot sa 3 buwan. Kung hindi ako nagkakamali mga utol tuloy na muna natin. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Ilaw ng Center for Strategic and International Studies na nakabase sa Washington, ang pag-deploy na maraming carrier sa isang rehiyon ay nagpapadala ng napakalinaw na sinyales sa mga kalabang bansa. Tama. Anya, dahil sa digmaan ng Ukraine, salungatan sa Middle East at pag-atake ng Houthi sa Red Sea, nais ng militar ng Amerika na ipahiwatig ang kakayahan nito sa mga sitwasyong iyon habang nanatiling nakatuon sa prioridad na teatro ng Indo-Pacific. Abala ang 2 carrier strike group ng Amerika sa Red Sea na pinangungunahan ng USS Gerald Ford at USS Dwight Eisenhower upang pigilan ang mga pag-atake ng Yemen sa mga commercial vessels at pag-deploy ng mga bombers upang wasakin ang mga pasilidad ng militanteng suportado ng Iran sa Iraq at Syria. Sadyang ipinapakita ng Amerika sa mga kalaban nitong bansa na kaya niyang harapin ang anumang banta at patunayang siya lang ang makapangyarihan sa buong mundo. Subok na ang Amerika pagdating sa pakikipagdigma sa Middle East mula pa noon. Kahit ang mga submarine nito ay nagpapakawala noon ng mga Tomahawk missiles sa Iraq. At ang kalaban naman nitong China ay wala pang napatunayan. Totoo. Saka mga utol, kung napapansin ninyo, di ba? Ano siya, no? Yung etong Amerika, kaya niyang humarap ng sabay-sabay. Isipin niyo, sabay-sabay niyang hinaharap tong mga to. Ukraine, Russia, pinosuportahan niya yun, yung Houthi rebels, Israel, Hamas, tapos dito sa Indo-Pacific. Isipin mo, hinahati-hati yung pwersa. Anyway, alam nila yan, yung diskarte na yan. Siyempre sila mga eksperto dyan, tayo naman ay nagbabasa lamang. Anyway, yung bukod dyan, mga utol, kaya na rin, naghahanda, isa rin sa mga dahilan, yung naghahanda na yung NATO. Yung buong puwersa ng NATO, mga utol, nagkasalukuyang nagsasagawa ng kanilang military exercise. Para na rin kung sakaling may isang mag-retaliate dito sa mga bansang ito, China, Russia o kaya North Korea, ready na rin pati yung NATO. Gaano kalakas ang NATO, 'di ba? Tuloy na muna natin. At sa ibang balita naman, sa tila walang katapusang gira ng Ukraine. Teka, ibang balita na to mga utol. Anyway, anong masasabi nyo dyan? Sa pagdideploy ng United States of America ng halos kalahati ng kanilang naval force dito sa Indo-Pacific. Okay? So parang siyempre alam naman natin na yan na, nandyan na mismo. Nasa ating harapan na. Paano natin maididinay? Ang tanong na lang, kailan talaga magsisimula ito? Pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles and we have the Real Stout Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.